Computer class ulit. Kanina umaga wala talaga akong boses. Ano tawag dito sa language nyo? Sa Tagalog kasi paos. Sa inyo ba? Paos. Paos din? Same lang. Sa mga Ilonggo, anong tawag? Paparaw? Paparaw? Paano? Agpapaaraw. Ang haba naman. Ano sa amin? Paos. Sa mga ano bang language nyo dito? Anong language nyo dito? Muslim? Cotabato, Maguindanao. Anong sa Maguindanao ang paos? Wala kayong specific translation for that. Wait lang palakihin ko lang yung ating presentation para makita. Sa ibang language, pagaw. Pagaw sa Bisaya ba? Pagaw? Okay, tara, si tayo. Okay. What we're going to do, I'm going to present first the question. Siguro mga 30 minutes, okay, or probably 1 hour. Try to answer the question. Subukan yung sagutan. Letter lang to. Tapos, reveal natin yung sagot mamaya, together with the explanation. Ang gagawin natin, sasagutan muna natin yung tanong, sagutan ninyo, tapos explain kung bakit yun ang tamang sagot. At ano pa yung mga possible question na pwedeng mag-appear kay A, B, C, or D. Parang lecture lang din, pero applied. Okay, atake kagad, direct to the point kagad yung banat natin. Parang may echo siya. Check. 1, 2. Check. Parang sa kung may feedback. Check. Yun. Okay na ba? Okay na? Ayos na? Or medyo may konting ba? Check. Sa likod. Malinaw naman yung boses. May konting Check. 1, 2. Check. Ayan, okay na? Okay, sige. Lagyan ko pa ng kaunti yung ating font para mas makita nyo. Jubilant tayo tapos mamaya if you still have time, sige natin ibang mga subjects. 3 araw pa naman ako dito, di ba? 3 days pa naman ako dito, Brad, kaya mahaba-haba pa yung kulitan natin. Okay? So ready your paper, ready your pen. Okay, ready whatever writing instrument that you have. Game na? Sa mga nasa likod? Ready na? Sige po. Banat. Stock knowledge muna gamitin nyo tapos mamaya palakasin natin yung utak na meron ka. Okay, banat number 1. Bilisan nyo lang Huwag mo masyadong galingan. Okay na? May sagot na? Bilis timeran ko kahit mga 45 seconds or sige, 45 seconds or 30 seconds. Wait lang, timeran natin. Timer. Kaya 30 seconds or 45 seconds? 45. Start. Number 2.
Pag nilipat ko, it means tapos na yung time nila 45 seconds. Ano? Stock knowledge lang. Ano ba nangyari? Stock knowledge o stock sa college? Stock sa college yung nangyari. Nawala na yung mga AI dito. Number 4. Ito, 1 minute. Gawin natin isang minuto. Oh, kunyari busy kayo, kunyari lang. Para ano? Okay. Number 5. Four, three, two, one. Next. Number 7. Number 8.
Sarap palang kumain ng ano dito, lugaw. Alam mo yung lugaw? Yung kaldo ba yun? Kaldo? Yung dami pala diyang mga kainan. Panalo, Brad. Sarap. Number 9. Nilalagay ko na yung keyword ha, para madali niyo lang masagutan. Okay na? Game. Number 10. Lapit kayo sa mga nasa likod ha. Kung medyo malabo, pwede kayo lumapit. Huwag kayong mag-alilangan. Nandito ka para matuto. Number 11. Dami naman, sir. Siya lang dapat. Ang dami. Thank you. Time's up. Number 12. Nagpabili na ako ng Strepsils. Wala nang boses eh. All goods. Number 13.
additional 10 seconds. Number 14. Ten seconds more. Okay na? Game number 15. Ito medyo mahaba-haba. I'm gonna give you 1 minute for this. Hindi nagsipasok yung mga power pop girls dito, no? Yung may sakit na balisaw-saw, yung laging umiihi. Nandiyan ba yun? Nandiyan sa likod? Nandiyan sa likod? Aba, nandiyan ka pala. Si cowgirl. Cowgirl. Number 16. Ito mahaba-haba din yung tanong. Okay. 1 minute for this. Yan. Okay, push tayo. Number 17. Another 1 minute. Mahaba kasi yan eh.
Alright, next number 18. 45 seconds. Nineteen. Basic lang yung mga questions na. Yun na masarap matikman eh. Tubo. Merienda sa amin yan eh. Sinisip-sip namin yung tubo. Ganun ba sa inyo? Same lang, no? Number 20. 1 minute. Number 21. 45 seconds. Pa din. Para mamaya sagutan natin para malaman nyo kung saan inabot ng inyong nalalaman. Tapos, explain ko rin naman yung sagot. Parang lecture din talaga. At para ito yung ginawa ko since first day. Parang final coaching yung dating. Isagot na. Bilis ha. Okay na? Number 22 tayo mga sir at ma'am. Ito na. Number 22. 45 seconds. Ganda ng buhok ni madam talaga. Anong shampoo mo, madam? Anong shampoo mo? Surf? Hindi. Ang ganda ng buhok mo. Pilipinang Pilipina. Kulot. Sinong kulot sa inyo, ma'am? Si mama mo? Ano? Ano daw? Nagpakulot ka lang? Ah, okay. Pero hindi ka talaga kulot? Ah, okay. Number 23. Ano nang isipan mo? Ba't ka nagpakulot? Wala lang. Trip lang. Ayaw mo magpakalbo, ma'am. Trip lang din. Di ba? Para
Huli ako nakapag-lecture ng gantong environment, Guimaras. Open din siya. Malapit sa dagat. Sarap. Pag break time, talon. Dagat. Lunch break, talon. Para lang kayo na nag-review sa resort. Number 24. In the dark because I'm 25. Hanggang number 30 muna tayo. Tapos, answer natin. Tapos afterwards, sagot ulit tayo. Dahan-dahan lang. Hindi mo talaga ang pag-aaral. Slowly but surely. Twenty-six. Gawin natin 1 minute. Number 27. 45 seconds. Time's up. Number 28. Number 29.
Time's up. Number 30. Last number, bago tayo mag-lecture muna saglit. This will be given 1 minute of time. Banat. Tignan natin kung makakailan ka sa 30 items. Ay, gago. Okay, tara, let's G. Sagot reveal tayo mga kapatid. Ready your pen and paper ha. Okay, para tayo ay makasabay sa ating pong discussion. Here we go. Okay, let's start with number 1 syempre. By the way, ang ating subject matter ay juvenile justice and juvenile delinquency. Ang dati niyang pangalan nung nag-aaral pa ako for board, ang dati niyang pangalan, brother, ay... Okay, makinig mabuti ha. Formerly, itong tinatawag nating juvenile justice, ang dati niyang pangalan ay juvenile delinquency and crime prevention. Dati ha, okay, bago siya tawaging juvenile delinquency and juvenile justice, ang dati niyang pangalan ay juvenile delinquency and crime prevention, pero pinalitan niya ng PRC. Let's start with number 1. Cesar is a child in conflict with the law, which should be applied. What did you see answer? Anong sinagot niyo dito? Tingnan mo ha, ito daw si Cesar ay isang CICL, Child in Conflict with the Law. Remember this, ginagamit natin yung term na CICL, it actually refers to a child, okay, ayan, alleged, accused of, or adjudged as, okay, committed a crime, okay, under the Philippine law. Ibig sabihin kapatid, ang CICL ay isang batang pinagbintangan, isang batang kinasuhan, at isang batang nililitis sa ilalim ng ating batas. Remember this, I want you to remember pare, hindi na po natin ginagamit dapat yung term na juvenile delinquent. Tandaan na, hindi na po natin ginagamit yung term na juvenile delinquent. Kung nakikinig ka sa akin kahapon, ang tawag dito ay labeling. Pamilyar? Pag sinabi nating labeling pare, itong gantong klase ng term kasi ay makapanakit ng damdamin. Okay, wait lang ha, palitan ko lang yung aking pong, okay, ayan. Makinig mayos. Masyado kasing mapanakit ng damdamin pare ang salitang iyan. Kaya hindi na po natin dapat ginagamit pa. Okay, wait lang ha, let me proceed. Saan na ba tayo? Ano number yun? Number 1 no? Ayan. Okay, tingnan mo ito mabuti. Here we go. Hindi na po natin dapat ginagamit yung term na juvenile delinquent. Masakit kasi sa damdamin ng bata yan eh. Sabihan mong batang gago, batang siraulo, batang magnanakaw, batang kriminal. So instead of using the term juvenile delinquent, ang ginagamit na natin pare ay salitang CICL. Ngayon, balikan natin pare yung tanong. Kung si Cesar daw pare, okay, ay isang CICL, ano ang dapat nating gamitin? Anong sistema ang dapat nating gamitin? Anong klase ng katarungan ang dapat nating ginagamit? Isa pang punto, wag na wag kang sasagot ng salitang juvenile. Hindi naman tinatanong kung ano si Cesar eh. Ang tinatanong, anong gagamitin kay Cesar? Juvenile came from the Latin word juvenilis. Ang ibig sabihin ng juvenilis is simply means what? Pakibasa? Youth. Kabataan. Yan ang ibig sabihin pa rin ng salitang juvenilis. Youth. Everybody say youth. Youth. Sabi mo sa katabi mo, youth ka. Youth ako. Youth tayo. Nakagawa. Huwag mong sabihin yun ha. Makinig ka buti. Wait lang. Litan ko lang yung aking pag masyadong malaki. Ngayon, makinig ka sa akin para yung buti. Meron pa tayong 4 na choices na pag-uusapan dito. We still have 4 choices to deal with. Okay? Nawala. So napunta yun. Nawala. Anong number tayo? Number
Number 1 pa lang tayo, no? Number 1. Yun. Now, makinig ka buti. Listen to me very carefully. Meron pa ditong natitirang ilang mga choices. Okay? Ang isang sisibaking ko dito na hindi dapat gamitin ay criminal justice. Okay? Laging tatandaan pare ha. Pag sinabi natin pareng criminal justice, it is actually a criminal procedure applicable for adult offenders. Ibig sabihin pare, isa itong criminal procedure na applicable pare sa mga matatanda. In short, it is what we call the application of the 5 pillars to an adult offender. Tagalog pare, ginagamit natin ang law enforcement, prosecution, court, correction, and community sa mga matatanda. Ang tawag dyan pare, criminal justice. Okay? Kaya wag mo isasagot yan, Brad. Sapagkat ang pinag-uusapan natin dito, CICL. Tama? Anong bata ang pinag-uusapan natin dito, Brad? Kaya wag mong gagamitin yung pangmatanda. Isa pa, okay? Hindi ko rin isasagot sa board exam ang retributive justice. Because retributive came from the word retribution. It means revenge. Tama? Paghihiganti yan eh. It is what we call justice. Okay? It pertains to what we call justice achieved through. Makinig ka buti ha. It is justice achieved through penalty and punishment. Ibig sabihin pare, makakamit natin ang katarungan kapag ang tao ay ating pinarurusahan. Ngayon tatanungin kita, ang bata ba deserve parusahan? Yes or no? Ang bata ba dapat parusahan? Dapat ikulong? Dapat ba siya paring managot? Dapat ba siyang paluin? Dapat ba siya paring torturin? Dapat ba siya paring parusahan? Hindi. Last resort yun. Wag na wag nating parurusahan ng bata. Ngayon, meron na lamang tayong dalawang choices na pagpipilian. Ano? Kaya kung A at B ang iyong napili, may chance ang tama yan. Anong sagot nyo? A or B? Ayan, very good. Ang tamang sagot is none other than juvenile justice. Tandaan na, pag sinabi natin juvenile justice, it is the application of the criminal justice system to a youthful offender. Sa Tagalog, paring ito yung paggamit ng criminal justice system sa mga batang nagkakasala sa batas. Okay, para sa mga batang nagkakasala sa batas, ang tawag dyan juvenile justice. It means it is a child-friendly criminal procedure. Isa itong uri ng criminal procedure na angkop para sa mga bata. Pwede sa mga bata. Ang tawag dyan pare simply juvenile justice. Clear? Naunawaan mga sir at ma'am? Ngayon, makinig ka buti. Babanatan nga kayo ng board exam. Kakanain ka ngayon pare ni PRC. Ang tanong ay ito, what law created or established the juvenile justice system in the Philippines. System in the Philippines. Ano ba ang ating batas na sinusunod kapag bata ang ating pinag-uusapan? Kapag bata ang nagkakasala sa batas, ano ba ang ating sinusunod pa rin na batas? Republic Act? Come on. Very good. Republic Act 9344. Okay, as amended by Republic Act 10630. Pakitandaan na RA 9344 as amended by 10630. Ang tawag sa mga batas na yun, pare mga sir at ma'am, is JJWSA. Sir, ano yung JJWSA na yan? Simplihan lang natin. Juvenile Justice and letter W. Welfare, very good. Letter S, System Act, ayan, of 2006. Ang pangalan pa rin ng author nito, malamang kilala mo na. Ang pangalan pa rin ay Francis, okay, Kiko Cuneta. Ayan, okay, joke lang. Ang pangalan niya pare ay Kiko Pangilinan, na asawa ni Sharon Cuneta. Maliwanag, yan ang ating si Kiko. Okay, yan ang ating dapat maunawaan. RA 9344. Huwag kalimutan na ang sagot sa number 1 pare is none other than, okay, yan, none other than Bravo. Sino mga nakatamang sagot dyan, Brad? Juvenile justice, very good. Ngayon, makinig ka sa akin mabuti. Sir, tama po bang isagot ng alpha? Sino sumagot ng alpha dyan? Anyone? May mga sumagot po ba ng alpha? Wala. Ang galing Okay. Mukhang tama rin dapat ang restorative. Yun nga lang kasi, ang restorative kasi masyadong general yan eh. It is what we call justice achieved, okay, through
Okay, makinig mabuti ha. Conciliation. Okay, and makinig mabuti. Okay, conciliation and reparation. Tagalog, ang katarungan daw ay ating ma-achieve kapag ang ating pong mga taong nag-aaway ay nagkakabate, nagkakaayos, nababayaran ang dapat bayaran. Okay, yan, nabibigay yung dapat na maibigay, yung nasira, napalitan. Okay, ang tawag dyan pare restorative justice. It came from the word restore. Ano bang ibig sabihin ng salitang restore? Restore simply means to bring back, okay, the original form. Yun ang ibig sabihin pare ng salitang restorative eh. Ayan, may nagsisiga oh. Ano ba sa Bisaya ang pagsisiga? Sa amin kasi pag sinabing siga, ikaw ay nagsusunog ng mga damo. Ano, o kaya mga basura, o kaya pa dahon. Sa inyo ba sa Bisaya, anong term nyo? Anong term niyo sa sa mga sa Bisaya o sa Ilonggo? Ano bang term? Ano? Nabo? Dabo? Spelling? Delta? Delta, Alpha, Bravo, Oscar, Dabo? Dabo. May K sa dulo? Dabok. Okay, dabok. Yung term, para bang nagsisiga ka. Ginagamit namin yung ganyang strategy kung gusto naming pabungahin yung mga halaman. Para bang nakakadagdag daw kasi pare ko ng bunga, no, tsaka pampataba ng lupa. Okay? Okay na tayo? Tama sagot nyo ha? Huwag kalimutan. Let's talk about number 2. Ito na. A 15-year-old is caught escaping school and is brought to the attention. Wala. Brad. Lobat. Palitan mo to ng battery bro. Yung Motolite. Para kahit isang buong linggo, hindi malolobat yan. Lagay mo na lang dito yung Motolite, oh, di ba? May ano ba yan, sir? May saksakan yan, sir? Sir? May saksakan yan sa ilalim? Wala. Yung iba meron? Yung ibang mic mo, sir, meron? May saksakan? Ang gawin mo na lang, sir, kuha ka na lang ng charger. Tapos, saksak mo na lang dito ng direkta. Para hindi siya nalolobat. Oo. Ganun ginagawa ko sa review center ko eh. Kasi meron siyang saksakan sa ilalim. Ang ginagawa ko, yung charger, nakasaksak doon sa saksakan. Tapos, nakasaksak naman doon sa mismong mic. Hindi siya malolobat. Buong araw na siyang gumagana. Parang wired na rin. Para di ka na napapagod. Iba yung di gagana sa ano. Okay, tara. Let's talk about this one. Number 2. Makinig ka buti. A 15-year-old is caught skipping school. Okay, tandaan na, kapag ikaw ay nag-i-skip ng school, ibig sabihin ikaw ay hindi pumapasok, nagka-cutting class, ang tawag sa ganitong klase ng act is truancy. Tandaan niyo yung term ha. Pag nababasa niyo yung term pari na truancy, makinig ka sa akin pari mabuti, truancy pertains to absenteeism. Absenteeism, okay, of a child for, makinig ka lang mabuti at 20 days, either continuous, pag sinabing continuous ay tuloy-tuloy, or cumulative. Okay, cumulative. Okay, cumulative. Sir, ano bang ibig sabihin ng pinupunta mo? Okay, pag sinabi nating truancy ay pag-absent sa school ng tuloy-tuloy o putol-putol na 20 days. Ang tawag dyan pare ay truancy. Anong sabi pare ko dito? While this act is not considered a crime if committed by an adult. Tama nga naman. Ito ay hindi krimen pag ginagawa ng matanda. Pero ito'y nagiging consider na offense kapag bata ang lumilikha. Ibig sabihin, masama siya sa bata, okay lang sa matanda. Example dito, kayo'y umaabot sa review center, wala akong paki. Buhay mo yan eh. Am I correct? Hindi kita pwedeng pagalitan kung pawala-wala ka. Pero kung ikaw ay elementary, high school, hahanapin ka talaga ng teacher mo. Okay? Yan. Marami pang ganyan eh. Marami pang ganyan. Kasi ang tanong dyan, tol, ano daw tawag sa isang action na hindi naman masama kapag ginagawa pare ko ng tinatawag na adult? Okay? Ayan.
at makokonsider siyang masama pag ang gumagawa naman pare ay isang bata. Okay, adult and a child. Okay, tinan mo ha, masama sa bata, okay lang sa matanda. Hindi siya krimen kapag matanda ang gumagawa, pero krimen siya sa bata. Okay? Kaya hindi ako sasagot ng crime. Ang crime kasi general tama? It is an act or omission punishable by law. Okay? Punishable by law. Prohibiting or commanding it. Dito kasi merong differentiation Masama siya sa bata, okay lang sa matanda. Kaya hindi ako sasagot pa rin ng juvenile delinquency. Mali yan. Juvenile delinquency are acts of children, okay, which are, okay, makinig mabuti not acceptable to the norms of society. Tagalog, isang ugali ng bata na hindi tanggap. Sasagot ka ha, no, magbibigay example. Matatawag ba natin juvenile delinquency ang tinatawag natin pare na example tol, okay, drugs. Okay, bata nagsashabu, child using illegal drugs. Okay, matatawag ba natin juvenile delinquency? Yes. Ano pa? A child committing robbery, isang batang involved sa pagnanakaw. Okay, yan ba'y matatawag natin parang juvenile delinquency? Yes. A child using okay, drinking liquor. Yan, isang batang nag-iinom ng alak. Yan, juvenile delinquency. And brother, we only have two choices left. Ano kayang isasagot mo dito? Status offense or delinquency? What's the answer? Very good. Ang tamang sagot pare is none other than bravo. Tandaan na pag sinabi nating status offense, it pertains to acts legally done by an adult. Isang uri pare ko ng aksyon na tama pag ginagawa ng matanda, but illegal, okay, if committed by a child. Pag sinabi natin parang status offense, isang uri ng aksyon na ginagawa ng adult legal, pero pag ginawa ng bata, illegal. Ano pang example niyan, sir? Okay, aside from what we call, okay, truancy, nandito ang tinatawag natin, brother, na curfew. Pansin mo? Yan. Ang curfew pare, matanda pwede yan. Sa bata, bawal. Ano pa? Smoking. Kung ang maninigarilyo pare ay bata, bawal. Kung matanda, okay lang. Tama? Ano pa? Running away from home. Okay, yung paglalayas. Kapag ang matanda naglayas, matutuwa nanay mo sa'yo. Tama? Okay, kaya sa mga tropa natin dito, sa mga nakikinig at nanonood sa akin kaya kung sakaling matanda ka na, 30 ka na, 25 ka na, wala ka pang trabaho, at nasa bahay at naglayas ka, matutuwa nanay mo sa'yo. Yun ang pinakamagandang desisyon mo sa buhay. Pero kung bata ka, elementary, high school ka, naglayas ka, hahanapin ka talaga ng nanay o tatay mo Okay? Naunawaan, ang tawag dyan is what? Is status offense. Klaro? Nasusundan? Okay, sige po, laban tayo. Pag-usapan natin pare ang number 3. Okay, eto na. In case where a child in conflict with the law is found to be a victim of neglect and abuse, which legal principle emphasizes the state's responsibility to provide care and protection for the child? Ano daw ang prinsipyong sinusunod ng gobyerno kapag ang bata daw ay naging biktima ng neglect at pang-aabuso? Ikaw, gobyerno, kupkupin mo ang batang yan at iyong proteksyonan. Okay? Unang-una, hindi ako sasagot kapatid ng parental responsibility. Mali ito. It pertains to the mass obligation of the parents, makinig pala mabuti to his or her child. Ibig sabihin pare, pag sinabi nating parental responsibility, it is the duty of the parents to provide. It is to provide for his child, provide the needs. Okay, the needs of his child. Tama ba? Okay, tama ba kapatid? Yes. Tanda mabuti pag sinabi nating parental responsibility, ito kapatid yung obligasyon ng parents o sa kanang mga magulang sa kanyang mga anak, ibigay yung pangangailangan. Hindi baliktad yan Ang nakalagay pare sa ating batas, magulang ang magpo-provide, hindi anak yung magpo-provide. Guess yung punto? Okay, hindi obligasyon ng anak na i-provide yung pangangailangan ng magulang. Kung gagawin ng bata yon, thank you.
Pero hindi yun responsibilidad ng bata. Responsibilidad na niya ng magulang. Am I correct? Tama po ba? No, nag-anak ka pag-aralin mo. Nag-anak ka pakainin mo. Nag-anak ka bigyan mo ng maayos na tahanan. Nag-anak ka, bigyan mo na pa rin ng damit, di ba? Nag-anak ka, pakainin mo. Hindi pwedeng baliktad. Okay? Na makinig ka buti. Isa pang sisibaking ko dyan ay loco parentis. Loco parentis is what we call a Latin term. Ang ibig sabihin ay temporary guardian. Ayan, pansamantalang, okay, tagapangalaga. Sino-sino yan, sir? Sino ba ang mga tumatayong pansamantalang tagapangalaga ng bata? Pag nasa eskwelahan ng bata, sino ang kanyang tagapangalaga? Teachers, ayan. Okay, kapag nasa ospital ang bata at nagpapagaling, sino ang kanyang tagapangalaga? Nurses or midwife. Okay, midwife. Yan. Okay, kapag ang isang bata nasa bahay, wala si mama at papa, nasa trabaho, okay, ang iyong magiging tagapangalaga walang iba, okay, midwife, ayan. Walang iba kundi ang iyong tinatawag na babysitter. Alam mo yung babysitter? Pag sinabi nating babysitter, yaya. Okay, ayan, ano ba? Katulong, kasambahay. Yan ang tinatawag natin paring loco parentis. Clear? Naunawaan mga kapatid? Yan, tapos maagang uuwi si papa. Diretso sa kwarto ni yaya, tangina. Diyan mangyayari ang lahat ng mga karumal-dumal ng kaganapan, di ba? Imagine mo tol, mahuhuli ka ng bata, brad. Okay? Mahuhuli ka ng bata, tol. Tapos ikukwento pa rin ng bata ang lahat ng kanyang nasaksihan, di ba? Pag-uwi ni mama, mami, nahuli ko si daddy, kasama niya si yaya sa kwarto. Ano nangyari anak? Ano nakita mo? Si ma'am, si daddy po, tsaka si yaya, nag-aaral po sila ng alphabet. Ang galing po ni yaya tsaka ni daddy. Ang sabi ni daddy, ang sabi ni yaya, ang galing nila mami, no? Nag-aaral po sila ng alphabet. Meron pa po silang binanggit. Ang galing nila, no? Sabi nga po ni daddy, Sabi ni yaya, ang galing nila mami, nag-aaral po sila ng vowels. Pero alam mo mami, si daddy, bobo siya sa numbers. Bobo siya sa numbers, mami. Narinig ko si daddy tsaka si yaya, nag-aaral din sila ng numbers. Pero tanga-tanga si daddy sa number. Paano sabi anak bobo yung tatay mo sa number? Sabi kasi ni daddy, yaya, hanggang isa lang ang kaya ko. Ayan, hanggang isa lang ang kaya ko. Hindi ko kaya yung pangalawa. Grabe. Alam mo na kung ano nangyayari, hanggang isa lang ang kaya ko. Alam mo na. Pero alam mo, mami, sinave ni yaya yung buhay ni daddy. Superhero po si yaya. Alam mo, mami, nakakita ko ng maliit na ahas dun sa ilalim ng tiyan ni daddy, mami. Maliit lang po siya na ahas, mami. Ang ginawa po ni yaya, sinubo niya po yung ahas, mami, para hindi po makagat si daddy ng ahas. Alam mo, mami, yung ahas, lalong lumaki po yung ahas, mami. Ganito po kalaki yung ahas, mami. Lumaki po yung ahas. Pero alam mo, mami, hindi sumuko si yaya. Sinave niya pa rin po si daddy kahit lumakas po yung ahas. Alam mo, mami, inupuan niya yung ahas, mami. Dinaganan niya po ng dinaganan po yung ahas, mami. Tapos ayun po, yung ahas po nang hina na. Nung tapos po nasuka po yung ahas, mami. Nasuka na po yung ahas, mami. Di ba, mami, ganun ginagawa mo kay driver? Ay, putang ina. Gago, may something din palang ginagawa pare yung nanay kay driver. Na makinig mabuti, listen to me carefully. Eto pa isa. Hindi ako sasagot ng guardian ad litem. Guardian ad litem, it is what we call a guardian for the proceeding. Okay? Guardian for the proceeding. Ang tawag dyan, guardian ad litem. So, anong meron sa tinatawag nating guardian ad litem? It pertains to a guardian appointed by the court. Ito, kapatid, brother, yung guardian nakakasama ng bata during judicial processes. Okay, judicial proceedings. Kapag may nangyayaring pagdinig, yan ang nakakasama ng bata. Ang tawag doon, guardian ad litem. Kaya pag tapos na yung hearing, wala na sila. One of the best example ng mga guardian ad litem, ito yung mga nakakasama ng bata habang may pagdinig. What are those? Social workers. Yan. Ang mga social workers, kapatid, ay mga nakakasama ng bata habang may pagdinig. Kaya pag wala ng pagdinig, wala na rin tinatawag na social worker. Hindi na po sila nag-e-exist. Okay? Nakakasama lang ng bata yan habang ongoing ang trial, habang may judicial proceeding. Pero pag wala na rin sila.
Okay, yan ang ating tinatawag pa rin na loco parentis at guardian ad litem. Ngayon, dalawa na lang ang natitira na nating paring choices. What do you think is the answer? Charlie or Delta? Very good. Ang tamang sagot pare ay parents patria. Huwag kalimutan na tinanong sa boarding sa mga parents patria, tinanong yung English translation. Pag tinanong ka ano sa English ng parents patria, ang isasagot mo kapatid ay father of the land. Pakatandaan ha, father of the land, father of the state, ama ng bayan, ama ng bansa. Pero sir, ano ba talaga ibig sabihin ng tinatawag nating parents patria? Ano ba talaga ibig sabihin natin sir sa tinatawag nating parents patriae? Parents patriae o parents patria believes in three things. May tatlong bagay na pinaniniwalaan ng parents patria. Number one, the principle of what we call charity. Tama naman talaga. Pag sinabi natin charity, ikaw gobyerno, tumulong ka sa mga taong nangangailangan, lalo na bata. Okay, tumulong ka sa mga walang kakayahan. Kaya may ayuda tayo ngayon di ba? May AKAP, ano ba? Tupad, AX, di ba? Ang dami mga 4Ps. Remember 4Ps? Katrabaho ng gobyerno yan Another one, CICL are not criminals. Yung mga batang nakakagawa ng krimen, yung mga taong lumalabag sa batas, hindi sila kriminal, but rather victims. Ayan, sila kapatid ay hindi mga kriminal, bagkus biktima rin sila ng improper parental care. Ako naniniwala ako pare ko dito. Kapag ang bata napariwara, kapag ang bata naging kriminal, kasalanan ng magulang yan. Kulang yan sa gabay ng magulang. Tama? Okay, hindi mo kasi nagabayan ng maayos ang iyong anak. At higit sa lahat pare, parental assumption of state. Okay, parental assumption of state. Sir, anong ibig sabihin ng tinatawag natin pare na parental assumption of state? Ang ibig sabihin yan pare, pag sinabi natin parental assumption of state, the government will take will take away your child. Okay, will take away your child in case of being an unfit parent. An unfit parent. Ang ibig sabihin nun pare, listen to me very carefully. The government will take away your child. Kukunin ng gobyerno ang iyong anak kapag ikaw ay isang walang hiyang magulang. Nangyayari ba talaga? May mga magulang ba talagang walang haya? Yes or no? Yes. May mga magulang ba talaga sinasaktan ng sariling anak? Yes. May mga magulang bang nire-rape ang sariling anak? Yes. May mga magulang ba na iniiwanan ng sariling anak? Yes. Anong gagawin ng gobyerno? Kukunin ng gobyerno ang iyong anak because you don't deserve the child. Hindi mo deserve yung bata. Maliwanag, walang bata ang dapat napapahamak. Nag-anak-anak ka tapos aabusuhin mo. Nag-anak-anak ka tapos putya ka na, iiwanan mo, di mo pakakainin. Sir, may binanggit ka sa number 3, ang pangalan ay Patria Potestas. Ano yan sir? Okay, what do you mean by that patria? Okay, Patria Potestas. Tandaan na Patria Potestas pertains to what we call in English parental authority. Pagtandaan na, parental authority. Sir, ano itong tinatawag natin sir na patria potestas o parental authority? Tandaan mo pag sinabi nating patria potestas o parental authority, it is the power of the parents to control. Okay, parents to control his or her unemancipated child. Unemancipated child. Sa Tagalog, ikaw magulang, meron kang kapangyarihang kontrolin ang iyong anak. Yes, sa lahat ng pamamaraan, you can control your child kapag yan ay minor de edad pa. Binibigyan ka ng kapangyarihan ng gobyernong kontrolin yan. Example, anak, gabi na. Anak, nagdidilim na. Pasok na ng bahay. Tama na laro. Maglinis na kayo, mag-aayos na kayo ng katawan. Kakain na tayo. Can I do it? Yes. Karapatan ko bang pauwiin ang aking anak kung ito ay umuulan na? Kapag umuulan na, sabi ko, anak, maambo na. Pasok na ng bahay. Can I do it? Yes. Anak, gabi na, alas 10 na, akin na yung cellphone, patayin nyo na yung TV, matutulog na tayo. Can I do it? Yes. Okay, hello, are you with me? Nauunawaan yung punto? Ang tawag dyan pare, patria potestas. Clear? Pati nga nung Pasko Pansin mo pag Pasko, kinukuha ng nanay mo na pamaskuhan mo. Sama na ugali minsan ng nanay mo Anak, magkano daw pamaskuhan mo? Magkano bigay ni Ninong? Naalala ng bata kayo? Ano yung pamaskuhan mo? Akin na muna anak ha. Itatabi muna ni mami ha. Hindi ka makakarinig sa akin kapag Muslim ka kasi wala kayong ganun Bawal yun sa inyo, haram yun sa inyo ba? Am I correct?
Haram ba? Sa amin kasi hindi. Pag Pasko, mayayaman kami mga bata eh. Mayaman kami. Sino mga nakaranas nun dito? Na pag Pasko, di ba maraming pera? Pag Pasko, namimigay ng pera ninong at inang mo eh. Aguinaldo ang tawag doon, Brad. Okay, kukunin pa ng magulang mo yan. Okay, well, let's talk about number 4. Ang topic dito ay vowsy. Okay, tinan mo ha. Clara has been married to Robert for 5 years. She discovers that Robert has been having an affair with another woman. Apucha na si Robert daw tol ay may kabit, may babae. Si Clara ay emotional distress. Tama nga naman. Siyempre nasasatan ng damdamin pa rin ni Clara. At nararamdaman niya, hindi na siya pari ligtas. Kasi kapag pinag-uusapan ni Clara at ni Robert yung pambababae, nagiging aggressive yung lalaki. Ayaw na ayaw ng lalaking kinakausap siya tungkol dun sa babae. Okay? Ang tanong, maaari bang mag-file ng kasong vowsy etong si Clara? Okay? Pwede ba? Pwede ba magdemanda? Yes. Tandaan na Clara can file a protection order as emotional abuse falls under provisions of RA 9262. Ngayon, tatanungin kita. Okay? Ang Republic Act 9262, ang tawag natin dyan pare, anti-vowsy law. The anti-vowsy law. Ngayon, tatanungin kita. Anong ibig sabihin ng vowsy? Huwag ka magsalita ha. Isulat mo sa papel mo. Ano ba sa tingin mo ang ibig sabihin ng vowsy? Go. What do you think is the meaning of vowsy? Lagay mo lang sa papel mo pare. I'm gonna give you 10 seconds. Isulat mo ang ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng vowsy. What do you mean by vowsy? Come on. Okay na? Okay. Anong ibig sabihin ng vowsy? Violence against women and their children. Tandaan mo tol ha, huwag children lang ha, kailangan may nakalagay na their. Sabi ng estudyante ko before, sabi niya, sir, anong connect? Anong connect ng may there sa kawalang there? Anong sense? Sabi ko pare, magkaiba yun eh. Pag wala kasing there, sa Tagalog niyan pare ay karahasan, laban sa kababaihan at mga bata. Okay? Yan ang ibig sabihin niyan, brother. Pero yan ay mali. Dapat may nakalagay pa rin na. Dapat may nakalagay na tinatawag nating dare. Okay? Dapat may nakalagay na dare. Kasi pare, pag tinranslate mo yan, brother, sa tinatawag nating Tagalog, violence against women and their children, karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak. Ibig sabihin kapatid, ang biktima ng vowsy, hindi lang isa. Ang biktima ng vowsy ilan? 2. Ang biktima ng vowsy number 1, yung babae. Biktima rin pa rin ng vowsy yung anak ng babae. So lumalabas kapatid, a vowsy law is being protecting two. No, is protecting two types of what we call victim. The women, yung babae, at syempre hindi mawawala yung anak ng babae. Kaya pag sinaktan ko babae, anong sagot? Vowsy. Pag sinaktan ko anak ng babae, anong kaso? Vowsy pa din. Clear? Naunawaan mga kapatid? Ngayon, basta ba babae, vowsy ang kaso. Basta ba babae ang sinaktan, vowsy ang kaso? Yes or no? Kung sakaling sasaktan ko si madam, sasampalin ko yung mukha ni madam, kakasuhan niyo ba ako ng vowsy? Can you file a case of vowsy against me? Ang sagot pa rin hindi. Tingnan mo ito mabuti ha. Listen to me very carefully. Ang sabi ng ating pong batas, vowsy is only committed by any person in which, makinig ka buti, the abused women or woman and her abuser has or had a relationship. Sa Tagalog kapatid, nagiging applicable lang ang vowsy kapag ito ay nakomit ng isang tao, kapag yung babaeng minaltrato at yung nang maltrato sa kanyang tao ay may relasyon. Okay, sir, ano yung relasyon sinasabi mo? Maraming klase ng relationship ha. Tingnan mo sir, makinig mabuti. Makinig sa akin mga guys, brother. Unang klase ng relationship, marital relationship. Pag sinabi natin marital relationship is what? Mag-asawa. So pwede palang i-apply ang vowsy sa husband and wife.
Okay? Yan naman talaga ang pinaka-common. Pero kapatid, kahit ba hindi mag-asawa, pwede bang i-apply ang vowsy? Yes, ang tawag dito pare, dating relationship. Pag sinabi natin dating relationship pare, nandito ang tinatawag nating girlfriend and boyfriend. Pwedeng i-apply ang vowsy sa inyo. Okay? Ano pa? Bang girlfriend and boyfriend lang ba? Hindi. Common law spouses. Common law spouses. Pag sinabi natin common law spouse, live-in. Pwede palang i-apply pare ang vowsy sa inyo kahit live-in lang kayo. Sino yung mga ka-live-in dito? Can you ask? Sino yung mga ka-live-in? Ayan, wag na wag yung sasaktan ng mga partner nyo. Maliwanag na makinig mabuti. Eto pa isa. Sir, wala kaming label pero nagtotot-nakan kami. Pwede bang isama yan? Oo, sexual relationship. Ang tawag dito, FUBU. Alam mo yung FUBU? Fuck buddy, friends with benefits. Ibig sabihin magkaibigang nagtitikiman. Relationship na yan. Okay? Ano pa? Nandito ang tinatawag nating prolonged conversation. Alam mo sabi ng Supreme Court, kino-consider na rin pare as a relationship yung mga MU. Alam mo yung MU? Mutual Understanding. Malagkit na ugnayan. Malibog na usapan. MU ba? Yung nasa talking stage pa lang kayo pero sweet nyo na sa isa't isa. Relationship na yan. Okay, good morning. Kain ka na. Kainin kita. Ay, shit, mga ganun tal na. Diba? Good afternoon. Huwag papagutom. Ingat ka palagi. Iingatan pa kita. Diba? Ano? Good night. Wet dreams. Di ba magaling na? O, tiyang ina. Okay, bawal na. At ito kasama na yan para sa relationship ha. Nga pala, I have a question. Matatawag na ba natin pare ko yung nabawsin? Tinan mo ha. Listen. Miss A, ayan, has a lesbian partner. Lesbian partner. Tinan mo ha, meron siyang jowa, parang kapwa niya babae. Okay, ayan. Yan, Miss B. Miss B. Miss A has a lesbian partner, Miss B. One day, Miss B slapped the face of Miss A over some issues. Tignan mo, may problema daw itong si Miss A tsaka si Miss B. Sa sobrang galit ni Miss B, sinampal ni Miss B si Miss A. Ang tanong tol, is vowsy applicable to lesbian relationship, to lesbian relationships? Tignan mo ha, pinapayagan bang i-apply ang vowsy kapag ang nanakit sa isang babae ay kapwa niya rin babae? Ang biktima babae, ang nanakit babae, pero meron silang relasyon. Pwede bang i-apply ang vows sa kanilang dalawa? Yes or no? How many says yes? Nasa kamay. Okay, how many says no? Okay, at tinan mo, hati ang opinion nyo, ano? Now, ang sabi ng ating pong korte, basahin mo pare ang batas, vowsy is committed by any person. Ang vowsy ay pwedeng makomit ng kahit sinong tao. Basta yung inabusong babae at yung nang maltrato sa kanya ay may relasyon. Ngayon tanungin kita, pag sinabi ko ba paring any person, lalaki lang ba yun? No. Meron bang nakalagay may nakalagay ba sa abuser na dapat ang abuser lalaki? Wala. No, ang sinabi lang dito abuser. Basta meron silang relationship. Kaya ang sagot dito kapatid, yes, sabi ng Supreme Court, pwedeng i-apply ang vowsy kahit parehas kayong babae. Kaya sa mga tropa natin ditong mami, alam mo mami? Mamiminger, sa mga kapatid ng mami, wag na wag kayo mananakit ng inyong mga partner. Nga pala, it goes both ways ha. It goes both ways. Paano naman kapag yung lesbian yung sinaktan? Di ba? Paano naman kung lesbian yung sinaktan? Babae yung nanakit, sinaktan yung tibum. Maaari bang magdemanda yung tibum ng kasong vowsy? Yes, kasi kahit anong gawin mo, babae ka pa rin, sabi ng batas. Maliwanag? Okay, protektado ka pa rin ng vowsy kahit lesbian ka. Kung sasaktan ka ng partner mong babae at sasaktan pa rin yung lesbian, vowsy pa rin ang kaso. Palitan natin ang ating pong tanong. Mr. A has a girlfriend, okay, ayan, Miss Raul, ayan, a trans woman. Okay? Ayan, tinan mo ha, si Mr. A pare may girlfriend, si Raul, isang trans woman with a big boobs, tinan pare, malaki na yung suso nitong bading na to, Brad, with a kifi,
Okay? Ayan, with a kifi. But, ayan, okay, a transgender. A trans woman. Tignan mo ha, si Mr. A daw may jowang ba? May jowa pare ko yung trans woman. Kompleto. May dede, may kifi, pero pare trans woman. Okay? Mr. A slapped the face, okay, the face of Miss Raul. Miss Raul. Ayan, over jealousy. Sa sobrang pagseselos daw pare ko netong lalaking ito, sinaktan niya ang kanyang jowang trans woman. Transgender, kumpletong-kumpleto, may dede, may pepe, 'di ba? Lalaking babaeng babae pero chick silog. 'Di ba? Chick na may itlog yan, Brad. Ngayon, ang tanong pare, is vowsy applicable? Okay, yes or no? Pwede bang i-apply ang vowsy? Hamlesses yes, nasa kamay. Okay, hamlesses no. Okay, tinan mo, hatirin ng opinion nyo ha. Tinan mo, ang nakalagay pare ko dito, it is only applicable for what? Pakibasa? Woman. Applicable lang yan pare sa babae. Tunay na babae. Pinanganak kang may babae. Pinanganak kang may kifi. Pinanganak kang may pepe. Hindi pwede yung pepe mo, salamat dok. Maliwanag. Hindi pwede yan tol, kaya ang tamang sagot ay no. Ang pwede mo lang isang pangkaso laban sa kanya, kung napahiya ka sa harap ng maraming tao, is slander by deed, sinampal ka eh. Kung hindi ka naman pare ko napahiya sa harap ng maraming tao, kasuhan mo ng physical injuries. Maliwanag, yan lang ang pwede mong i-file. Hindi mo pwedeng i-file pare ang vows. Hindi ka naman babae eh. Okay, piling babae ka lang. Maliwanag, huwag mo na nang ipilit pare, kahit balik ta rin mo man pare, ang sabi ng batas, a woman is a woman, born as a woman, di ba? Pero sige na, may mukha ka namang babae pero wala eh, Raul ka pa din. Sabi ng batas. Okay, klaro? Naunawaan? Huwag kalimutan ng different types of vowsy. Iba't ibang uri pa rin ng vowsy. Sir, what are those? What are the different types of vowsy? Ang tatanda mo lang memory aid pare is what? Pakibasa? BEPS. Sir, ano yung BEPS na yan? Letter S stands for sexual violence. Nangyayari ba talaga sa totoong buhay? Yes. Girls, kung meron kayong karelasyon, asawa, live-in partner, if you are being asked for sex, pwede ka bang tumanggi? Pwede bang tumanggi ang babae sa sex? Oo naman, di ba? Karapatan mong tumanggi. Example, kalabitin ka, di ba? Miss ko na si Mingming. Labas mo naman si Mingming ga. Di ba? Sabi pare ko yung babae, ayoko, pagod ako eh. Okay, ano ginawa sa'yo? Sinakal ka, binugbog ka, tinanggal ang panty mo ng sapilitan, binembang ka pare ng sapilitan pare, kasuhan mo ng sexual violence. Nandito ang marital rape. Okay, ni-rape ka ng iyong asawa. Okay, nandito pare, thank you sir. Okay, nandito ang tinatawag pare ko nating marital rape. Nandito ang molestation. Tandaan na hindi ka pwedeng hipuan ng iyong asawa anumang oras niya gustuhin. Okay, ano pa? Nandito ang tinatawag pare ko natin brother na, okay, baka nikabuti ha, listen, immoral sexual activity. Sexual activity. Example, ang gusto ng lalaki, babe, isubo mo naman ang junjun ko. Ang sabi ng babae, ayoko babe, kadiri yan. Ang ginawa sa'yo, kinuha iyong ulo, sinubsub ang iyong bunganga sa ari ng lalaki. Is that a violation of law? Yes. Okay, ano pa? Inuutusan ka ng lalaki na manood daw kayo ng bold. Okay? Gayahin nyo daw yung helicopter. Okay? Bawal yan. Okay? Maliwanag. Naintindihan yung punto? Now, makinig mabuti. Listen to me carefully. Ano pa? Ang sabi pare ko yung lalaki, babe, kainin ko ang puwet mo. Sabi mo ba, ayoko kadiri, hindi, kakainin ko talaga yung puwet mo. Pinilit ka talaga, tinali ang iyong kamay at paa, tapos binaliktad ka ng patalikod, di ba? Tapos kinain ang iyong lubot. Ang tawag ng pare, still, okay, sexual violence yan. Maliwanag, pero alam niyo ba, girls, pag sa amin nyo ginawa yun, hindi namin kayo makakalimutan. sabi ng iba yun kapag yung babae, kinain yung ng lalaki, 'di ba? Yung alam mo na, hindi ka na pagtataksilan ng asawa mo. Ikaw na talaga, 'di ba? Maliwanag. Kaya sa mga lalaki hanapin ang babaeng kakain ng inyong alam mo na, yun daw ang sinyalis na mahal ka ng lalaki, 'di ba? Pag kumakain ka ng alam mo na, nandito ang physical violence. Ito yung pinaka-common eh. It is what we call bodily harm. Okay? Sinaktan mo, babae, sinuntok mo, tinadyakan mo, di ba? Siniko mo, pinalo mo, hinambalos mo, kinalagkad mo, sinakal mo. Ang tawag yan physical. Alam mo,
Sa tagal namin mag-asawa ng aking misis, never ko bang nasaktan yung aking asawa ng physical? Yung sakit talagang bubugbugin mo? Never. Siguro, verbal. Normal naman sa mag-asawa yon. Normal sa mag-asawa, minsan nagkakasakitan kayo ng salita. Am I correct? Yes. Hindi kasi sa lahat ng bagay mag-a-agree kayo Okay? There's no such thing as a perfect relationship na never kayo nag-away. Never kayo nagsalita ng masakit sa isa't isa. Diba? Pero never kung sasaktan pa. Nakita mo yung asawa ko, pagkaliit-liit. Diba? Pucha, parang grade 5. Nakita mo? Or 11 lang ito ako tolo. Ito siya Nakita mo? Ito ako, Brad. Ito siya. Nandito ko lang siya tulo, nasa braso ko. Imagine mo, pag sinampal ko yung asawa ko, mahihiya siya bumangon. Ako na nagsasabi sa'yo, pare. Mahihiya talaga siya bumangon. Hindi siya babangon. Bukas na siya babangon, pare. Mawawalan talaga siya ng malay. Okay? Pero I will never do it. Ganun din sana kayo lalaki, ha? Okay, mananakit pa rin ng babae. Alam mo, kung sasaktan mo lang babae, sana di mo nilang niligawan. Sana nung una pa lang, binugbog mo na. Di ba? Di mo na pilalalim. Miss, may boyfriend ka ba? Wala. Tara, suntukan tayo. Para hindi na po siya papalalimin mo pa. Magmamahalan. Hamunin mo na kagad ng suntukan para hindi na lumalim pa yung relationship yung dalawa. Intindihan? Yun ang punto dun Letter P. Psychological violence. Kasama pare ko dito ang verbal abuse. Yan. Sinasaktan mo ang babae. Okay? Sinasaktan mo ang babae, kapatid, gamit ang iyong salita. Pero dapat kailangan kapatid may intent talaga na sirain yung damdamin ng babae. Sabi ng Supreme Court paring noong nakaraang araw, naglabas ng desisyon ng Supreme Court, hindi matatawag na psychological abuse kung good faith naman. O sinabing good faith, for example, makinig ka sa akin mabuti, ang purpose mo lang naman ay ilabas ang iyong nararamdaman. Wala ka naman pare ko yung intensyong masaktan ng kanyang damdamin. Diba? Gusto mo lang sabihin yung nararamdaman mo, Brad. Okay? Ayan, verbal abuse. Kasama pare ko dito ang intimidation. Intimidation sa Tagalog ay pananakot. An example pare ko yan. Example yung babae, sinabihan siya ng lalaki, ikaw babae ka isang beses sa pakailaman mo pa ako sa pag-inom ko, iiwanan kita. Bawal yun. Okay, it's not allowed by law. Okay? Ano pa? Nandito ang tinatawag nating stalking. Pag sinabing stalking, pare, yung ex-boyfriend mo, hindi makamove on sa'yo. Diba? Sinusundan ka kahit saan ka magpunta. Nagpunta ka ng simbahan, sinundan ka. Okay? Diba? Imagine mo to, linggo, tapos putya ka na, lumingon ka sa likod, nandun pala yung ex mo na ganito. Nakatingin sa'yo yung ex mo, putya yung creepy ng mukha. Diba? Sumakay ka ng jeep, sa harap ka sumakay, sumunod yung ex-boyfriend mo, nasa likod ng jeep, di ba? Paglingon mo sa likod, nandun yung ex mo na ganito. Tangan ng creepy ng mukha, nakakatakot yun, tol. Nakakatawa lang siyang pag-usapan ngayon, pero it's really disturbing. Am I correct? Nakakagago yun. Ano pa? Tingnan mo pare umuwi ka ng bahay, natulog ka ng maaga, alas 3 ng madaling araw, nagising ka. Tapos pare, binuksan mo yung bintana. Pagbukas mo ng bintana, andun yung ex mo na ganito. Nakakatakot yung gago ang tawag ng pare stalking. Nandito rin ang destruction of property of women. Property of women. Sinira mo pare ang ari-arian ng babae. Nga pala, umabot ng korte to umabot to ng demandahan. Kinasuhan, guilty pare. Guilty for vowsy, lalaki. Pinatay ang alagang aso ng babae. Yes, 'di ba? Pinatay niya, nagsiselo siguro doon sa aso yung lalaki, 'di ba? Okay. Ano pa? Umabot din ng korte to sinira ng lalaki ang make-up kit ng babae. Siguro na bad trip na yung lalaki, napakatagal kasi mag-ayos, 'di ba? Putya, umaabot ng kalahating oras, isang oras, ang tagal-tagal mag-makeup. Imagine mo, may basketball game yung lalaki. Sabi ng babae, sabi ng lalaki, "Babe, bisa mo naman, takina may laro ako. Bagal-bagal mo mag-ayos. Magsimula na yung game mo." Puta, nag-start na yung first quarter. Hindi pa rin tapos yung babae. "Babe, ano ba? Takina, hindi ako makapaglaro. Natatalo na yung team ko." "Wait lang, babe, malapit na." Takina, natapos yung second quarter, wala pa din. Hanggang natapos yung laro, tanginang bagal pa din. Nagalit yung lalaki, Brad. Pumasok ng kwarto, kinuha yung make-up kit, putang ina, binato. Putang inang mukha yan, nakakaapat na palitada ka na. Diba? Ang tagal kasi. Alam niyo kayo mga babaeng criminologists, hindi kayo masyadong maarte sa mukha Is that correct? Wala Hindi po pwede, hindi kayo masyadong maarte sa mukha, hindi kagaya ng ibang courses, di ba? Kailangan maayos ang makeup, blush on, eyeliner, mascara,
brows, di ba? Eyebrows, kilay, di ba? Lahat gagawin niyo tol eh. Ahit ng buhok sa kilikili, bulbul, lahat. Lipstick, lip tint, lahat, pabango, make-up, ang dami. Sa aming mga lalaki, ang sabon namin isa lang. Mula ulo hanggang paa na yun, di ba? Mula ulo hanggang paa, di kagaya yung mga babae. Ang dami yung sabon. Iba sabon nyo sa ulo. Iba sabon nyo sa mukha. Iba sabon nyo sa katawan. Iba sabon nyo sa kifi. Iba rin sabon nyo, Dami, 4 ang sabon nyo eh. Sa ulo, sa mukha, sa katawan, tsaka sa kifi nyo. Iba-iba yung sabon nyo. Ang masaklap, yung pansabon nyo sa puwet, sabon namin. Huwag kayong ganun. Masama ugali nyo. Iba yung safeguard namin, pinag-sabon nyo ng puwet. Huwag naman ganun. Gusto nyo bumawi kami? Yung sabon nyo sa mukha, gawin namin pang sabon sa puwet. Diba? Imagine mo, putya ka na, magsasabong ka sana sa mukha, nakita mo may bulbul yung sabon mo, di ba? Ang sakit nun tol na makakulot pa, di ba? Na kasama pare ko dito ang marital infidelity. Boys, pag kayo may girlfriend, live-in partner, girlfriend, at nang babae ka pare, kahit hindi kayo kasal, may kaso ka. Oo, hindi ka liable for concubinage kasi hindi naman kayo kasal. Pero liable ka for vowsy. Sinaktan mo damdamin ng babae. Is that correct? Yes. Nga pala kasama sa marital infidelity kapag yung lalaki nahuli mong namamakla. Putya ka na, imagine mo, pagpasok mo pare ko ng kwarto, nahuli mo pare yung boyfriend mo nakahiga, bino-blowjob ng best friend niya. Putya ang inaboy. Magkumparing nagmamahalan pala. Okay, ang tawag doon marital infidelity. Letter E, economic violence. Tandaan na pag sinabi natin economic violence, kapatid, nandito ang intentional financial deprivation. Tandaan mo girls idemanda mo ang lalaki kapag sinasadya niyang huwag magsustento sa iyo. May kakayahan naman siyang magbigay pero hindi siya nagbibigay, di ba? May karaman naman meron naman siyang kakayahang mag-entrega ng pera pero hindi ka binibigyan ng pera. Minsan binibigyan ka ng pera, puta 1.5 isang buwan na. Sapat ba yon? Sapat ba ang 1.5 a month? Ano ipapakain mo sa mga anak mo? Lucky Me? 3 tabo yung sabaw. Pwede ba yun? Kutsa ka ng anong lasa nun? Okay? At syempre nga pala, battery. Pag sinabi nating battery pare, it is a combination. It is a combination of what? Physical plus psychological abuses. Yan. Ang mga babae kasi iba eh. Asahan mo pag sinaktan mo ang babae ng physical, natatamaan din ang kanyang psychological well-being. Okay, yan ang babae tol eh. Ang babae pare nagtatanim ng sama ng loob yan sa kanyang dibdib. Hindi yung agaya ng lalaki. Ang lalaki kasi, ina-acting out niya yung kanyang nararamdaman. Kaya pag sumuntok ka sa mukha ng lalaki, susuntukin ka rin ng lalaki sa mukha. Tama? Lalaban yan tol. Ang babae kasi hindi ganun eh. Pag sinapak mo pare ang lalaki, ang babae, magtatanim ng sama ng loob saan? Sa utak at sa damdamin. Ang tawag doon pare, battery. Kaya pare, wag na wag kang maliligaw. Magkaiba ang tinatawag pare ko nating battery, okay, battered woman, tsaka battered woman syndrome. Sir, anong pinagkaiba ng ng tatlong yan? Simplihan natin Okay? Pag sinabi nating battery, it pertains to the act. Anong act pare? Sinaktan mo ang babae ng physical, sinamahan mo pa ng psychological, sinasaktan mo na, minumura mo pa. Ibahin mo naman ang battered woman. Battered woman is not the act. Battered woman is not the act. Battered woman pertains to what? Battered woman pertains to the victim. Siya pare ko yung babaeng minaltrato. It pertains to the woman experience battery. Experience battery. Ang tawag dyan pare is simply battered woman. At pag sinabi natin paring battered woman syndrome, it pertains to the effect of battery. Okay, the effect of battery. Nakaranas ang babae ng tinatawag nating psychological and emotional distress. Okay, psychological and emotional distress. Alam mo mga sintomas niyan? May mga babae na nanginginig pag nakikitang galit ang kanyang asawa. Okay, may mga babae pare na natatain ng kusa kapag nagagalit na ang kanyang asawa. May mga ganun May mga babaeng kusang naiihi sa shorts
Okay, kapag binubugbog siya ng kanyang asawa, hindi yun normal. It is a psychological problem. At ang sabi kapatid pare ng People of the Philippines versus Marivic Henosa. Tingnan mo ha, sabi ng People of the Philippines versus Marivic Henosa, makinig, battered woman syndrome, okay, battered woman syndrome is an absolutory cause. Ibig sabihin pare, kapag ang babae napatay niya ang kanyang asawa dahil paulit-ulit kang binubugbog ng asawa mo, justifying circumstance yan, Brad. Ibig sabihin, walang criminal liability, at wala ring civil liability. Wala rin pa ring civil liability. Kaya kung meron man ditong babaeng paulit-ulit binubugbog ng kanyang asawa, kill your husband. Kill that motherfucker. Diba? Protect yourself. Hindi mo pa rin deserve yan. Maliwanag? Okay? Nga pala ha, ang sinasabi ng batas, maaaring i-apply ang battered woman syndrome as a valid defense habang binubugbog o pagkatapos kang bugbugin. Hindi kagaya ng self-defense. Ang self-defense dapat mangyari habang nananakit, di ba? Habang ikaw ay binubugbog. Ito pwedeng hindi, pwedeng oo. Pwedeng habang ikaw ay sinasaktan o pwedeng tapos na. Example pare, binugbog ka. Ngayon habang gabi, tulog ang asawa mo, pinagsasaksak mo siya habang siya ay natutulog. Yan, battered woman syndrome yan, Brad. Klaro? Nauunawaan mga sir at ma'am? Alright, let's talk about other matters. Number 5. Maria is pregnant and expecting her child soon. According to Philippine law, when does her child acquire civil personality? Si Maria daw pare ay buntis at malapit ng manganak. Okay, ang tanong tol, kailan daw pare maa-acquire ng bata ang civil personality? Pag sinabing civil personality, hiwalay na pagkatao. Mako-consider mo paring meron ng karapatan ng batang iyan. Kailan? Okay? Tandaan na pag sumugal ng at birth, very good. Mali. Okay? Bakit? Tandaan mo ha, yung bata pa lang na nasa loob ng tiyan ay meron na paring karapatan. Tama, kahit nasa loob pa lang ng tiyan ng isang bata, meron na yung karapatan. Kaya ang tamang sagot tol, from the time of his conception. Ibig sabihin, pag sinabi pare ko nating conception, it is the meeting of egg cell. Okay? It is the meeting of egg cell and sperm cell. Ibig sabihin, kapatid, makinig ka sa akin pare mabuti. Pag sinabi natin, brother, na from the time of his conception, okay, nag-meet ang egg cell at sperm cell, tao na yan. Civil personality na yan. May karapatan ng isang bata. At tandaan na, ang isang batang nasa loob ng sinapupunan, meron ng karapatan. The right to be born. Tandaan mo ha, karapatan ng isang batang maisilang. Yan ang kanyang unang-unang karapatan. Ibig sabihin pala, no, kahit pala nasa loob pa lang ng tiyan ng isang bata, meron na kagad karapatang itong tinataglay. Okay? Kaya nga tinan mo ha, ipinagbabawal to eh. It is the act of expulsion of a fetus, okay, from the mother's womb. Okay? Ang tanong pare, ano daw tawag, makinig ka sa akin pare mabuti, sa pagtatanggal ng fetus mula sa tiyan ng nanay. Anong tawag? Abortion. Bawal yan, sabi ng batas. Maliwanag, it is not allowed by law. Okay? Huwag kalimutan na we have the two types, okay, of abortion under PD 603. Hindi under RPC ha? Hindi under RPC, under ng PD 603. Okay? Sa RPC kasi dalawa pare ang ating pong abortion. We have intentional and unintentional abortion. Sa 603 iba. Nandito ang tinatawag nating criminal abortion. Ito yung tinatawag nating abortion prohibited by law. Yan ay bawal. Yan yung nasa RPC. Pero merong abortion na ang tawag ay therapeutic abortion. Tandaan na pag sinabi nating therapeutic abortion mga sir at ma'am, it is what we call an abortion. It pertains to what we call abortion, listen to me very carefully, for clinical or medical purpose. Okay? Ibig sabihin kapatid, i-abort natin para yung bata kasi kailangan. Bakit kailangan? Kasi putsang ina niyan, pag hindi natin gagawin, mamamatay yung bata, mamamatay din yung nanay. Ano example kapatid? May mga klase ng pagbubuntis na ang tawag ectopic pregnancy. Alam niyo yun? Ito yung mga pregnancy na nabuo sa labas ng matres. Nabuo siya para sa fallopian tube. Ang nangyari kapatid, lumalaki yung bata habang pare nasa fallopian tube. Ang tendency pare, mamamatay lang yung bata at posible ring mamatay yung nanay. Kaya ina-abort yan for medical purpose, for medical reason. Inaalaw ng batas? Yes.
Bakit kamo kapatid? Ang tawag doon ay prevention of greater evil. Okay? Prevention of, may masama kang gagawin pero ginawa mo lang naman yun kasi iniiwasan mo ang mas malaking problema. Okay? Namamatay yung nanay. Clear? Naunawaan yung punto. Ang tawag doon therapeutic abortion. Let's talk about number 6. Okay? But before that, can we have a break? Pwede ba tayo mag-break time? Okay, sige po. Banat, let's have a 15-minute break. Balik ay pari ng 11:15 at itutuloy natin ang ating pinag-uusapan. May natutunan na ba so far? Banat. Sure. Yes, same. Pero ang nakalagay sa batas kasi psychological. Pero yung term na emotional, under siya ng psychological abuse. Verbal. Tang ina talaga ng mga tao nito eh. Uwi na sila oh. Some weird reason professors love giving last minute.
Start in 5 minutes. Ay, wala nang hospital kung nag-expire. Doon mo nga ako hospital. Alam. Limang minuto po bago tayo magsimula ulit. Sa 5 items, nakailang kayo? Nakailang kayo out of 5? 3? Perfect? 4? Ayos. Magaling ikaw, ma'am. Nakailang ka, ma'am? Nakailang ka out of 5? 5? Nice. Talino din si madam, no? Magaling ka, ah. Three minutes.